bakit kailangan ninyo ng dashcam? Actually mga paps, no, para sa akin yung inimbest ko sa dashcam, bawing-bawi ko na yan. Dahil sa dami ng naisave ko dahil meron akong dashcam. Kaya kung ako nga magsasuggest, yan ang number 1 o top priority na dapat ninyong bilhin pag nagkaroon kayo ng kotse. At yun, bakit nyo nga ba kailangan ng dashcam? Yun, pwede nyo siyang gamitin as proof sa any accident. Lalo na kung matino kayo mag-drive. 'Di ba? So, kumbaga, maliligtas kayo niyan. Hindi kayo mapagbibintangan at hindi rin kayo sabihin na nating ituturo na kayo yung may kasalanan kasi meron kayong good evidence, no, yung dashcam nga. Okay, and yun, ako ang isasuggest ko, no, pag bibili kayo ng dashcam, mas maganda yung front and back para yun, nabibidyo yung harap at likod para sa any accident, kung tamaan man kayo sa likod, tamaan kayo sa harap, meron kayong sufficient na proof. Although, syempre, minsan tipid mode din, okay naman kahit front lang. Ang suggestion ko lang sa inyo, i-on ninyo yung audio para at least hindi lang yung video yung nakikita, may audio rin na naririnig. At yun, pangalawa, pwede nyo siyang gamitin as protection sa mga scammer. Ayan, actually, may isa akong kwento dyan. Way back then, merong nakabangga sa akin. Doon sa kalsada, aminado siya na siya yung mali. Eventually, pagdating namin dun sa police station, nagbago yung kwento. Based dun sa kanyang salaysay, ako na daw yung may problema. So, hindi niya alam na may dashcam pala yung sasakyan ko. Medyo matagal na to, no? Hindi pa ganun ka uso yung dashcam nun actually. So, hindi niya alam may dashcam pala yung kotse ko. Then, nung sinulat niya na yung salaysay, so natawa nga ako doon sa sinulat niya na ako na nga daw yung may problema. So, binigay ko yung memory card. And, pinanood. Then, after that, nagalit na yung investigador. Kasi nga, mali yung salaysay niya. Based doon sa video. So, eventually, nagbayad siya sa akin nung damage niya, no? So, ganun lang naman yun. Kumbaga, magagamit niyo yan as proof sa mga scammer. Ayan. Then, yun. Pwede nyo ring ma-monitor dyan yung behavior ninyo as a driver. Yung halimbawa, nagkamali ba ako dun? Ako ba yung mali? Minsan ko na yan, nagawa ko na rin yan Chinek ko, mali ba yung liko ko? Ba't ako pinapara? 'Di ba? Pero yun nga, malaki mapuprotect sa inyo yan. May maraming cases ng ganyan Alam mo yung pinara ka, tapos tama naman yung lane mo, hindi ka naman pumasok ng red, pero pinara ka pa rin. Pero pag nakita nilang may dashcam ka at i-review mo sa harap nila, doon na nagbabago yung kwento. 'Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, para sa akin siguro pwedeng nakailang libong ticket na ako kung wala akong dashcam. Pero dahil may dashcam ako, napoproteksyonan ko yung sarili ko at hindi ako nagbabayad ng ticket. Kasi nga, alam ko naman na maayos naman ako mag-drive. Alam ko naman na tama yung ginagawa ko. Yun nga lang, napag-aabutan lang tayo talaga. Merong isang instances niyan napaghinalaan akong pumasok ako ng red. Pero hindi ako pumasok ng red. Green pa ako pumasok. Ang problema, naipit ako sa gitna. Kasi nga, ang bagal nung nasa harap ko, nagbababa ng pasahero. So, parang beating the red light daw ako. Pero sabi ko, ito, may dashcam naman ako. Naipit lang ako sa gitna. Kaya, hindi ako nakapass through. So, nung pinanood, okay, goods na. Walang problema. Kasi nga, hindi ko naman kasalanan. Kasalanan niya kasi, kumbaga, bakit pinapabayaan niya magbaba dun yung mga, yung mga sasakyan? Bawal naman dun magbaba. Kanto yun. So, dun na-protectionan ako. 'Di ba? And yun, pwede nyo rin siyang gamitin as parking protection. Yan. Pero hindi lahat ng dashcam merong ganong klase ng setup. Medyo high-end ng konti ito, no? Medyo mag-i-invest kayo ng konti. Pero it's a good investment din, kung meron siya nung halimbawa nakalog yung kotse, nag-auto record siya. Kung may ganon kayo mabibili, why not naman, 'di ba? Pero medyo kumbaga nandiyan na yan sa high-end yung features na yan. So yan. And yun, pwede nyo rin siyang gamitin as security sa mga theft or vandalism. Ito na yung may 24 hours parking protection na tipong pag nakalog yung kotse or something na may nasensya,
nag-auto record. Pero yun nga, sabi ko, nasa high end na to. Pwedeng imbisan nyo na kagad doon, yes. Pero kung hindi pa kaya, okay pa rin naman yung mga ordinary dashcam. Mamaya-maya, magre-recommend ako sa inyo ng 2 dashcam na pwede nyong ibilhin para sakali man na talagang gusto nyang bumili. Ito talagang ginamit ko na to at pwede kong sabihin na okay talaga yan. Then yun, last natin dito, no? Yun, pwede nyo nga ma-record dyan yung mga moment sa kalsada, di ba? Minsan may mga nakakatawa, may mga nakakainis. So, pwede nyo i-capture yan. So, pag may dashcam kayo, pwede nyo i-save yun, pwede nyo, kung gusto nyo i-post, gusto nyo i-panood sa iba, edi nakakasaya din minsan pag may dashcam. Minsan ganyan, na may mga meron ako na post dyan dati, nagsasayaw na traffic aid na nakakatuwa siya. Talagang kahit sabihin natin mainit, ini-enjoy niya yung pag-traffic aid. So, nakakatuwa siya. So, yun. And yun, lower yung stress ninyo and high yung confidence ninyo pag bumili kayo ng dashcam. Ako personally, may mga pagkakataon na hindi ako komportableng mag-drive pag walang dashcam. Kasi feeling ko siya yung protection ko against dun sa ibang magugulo sa kalsada. Ako personally, yan ang yan ang aking sa dashcam. Parang hindi ako ganun kakomportable. And yun nga, nandito tayo sa Pilipinas, which is may magulo minsan, may mga kamote, 'di ba? Merong mga hindi marunong sumunod sa lane, merong biglang pumipreno, merong mga hindi talaga marunong sa kalsada. So dito mapoproteksyonan tayo. Pero ngayon ito yung suggestion ko, pag bibili kayo ng dashcam, as much as possible, okay? Front and rear yung kanyang nakaka-capture, okay? Kumbaga dual cam, and maganda yung kanyang night vision recording, okay? Kumbaga maganda siya kahit low light, kasi ito mayroong magandang dashcam sa araw, pagdating ng gabi palpak na. So isa yun sa mga dapat natin considered. Then as much as possible Wi-Fi connected, kumbaga pwede mo siyang may app, pwede mong i-connect. Then, pwede mong i-save, panoorin yung mga video in an instant. Then, as much as possible, USB power. Ayan, USB power. Hindi yung 12 volts power. Kasi, USB power, kahit yan, lalo ngayon, nauusin na yung mga hybrid electric vehicle, hindi naman recommended na pakialaman natin yung electronic system yan. Dapat, mas maganda, kumuha lang tayo ng power doon sa 12 volt socket niyan or doon sa USB power niya para wala tayong problema, And ayun, kung bibili kayo, yun, kung kaya nyo nga may G sensor. Ito sabi ko nga nasa high end na to. Pero kung afford niyo, why not naman, 'di ba? Now, ano yung recommendation ko na dashcam Sa akin dalawa. Kung tipid mode kayo, pwede niyo subukan yung DD5 Mini. Yan. Maganda yan kahit gabi, kahit low light, okay na okay yan. Or kung medyo okay naman yung budget ninyo, doon na kayo sa N1 Dual. Yan, kumbaga front and back yan, na malinaw din kahit gabi. And ito suggestion ko lang, pag bibili kayo ng memory card, kasi wala namang memory card yung mga yan magbili na lang kayo ng separate. Ang itry naman ninyo yung SanDisk na high endurance. Or kung may budget kayo, yung Extreme Pro. Yan yung mga combination. Kumbaga, make sure lang na original yung memory card na bibili niyo kasi marami na ring fake na memory card and unfortunately, pag fake, di nagtatagal. Okay? So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng idea with regards dashcam. Good luck, sana makabili kayo. At yun, suggestion ko sa inyo, DD5 Mini or the N1 Dual. Parehas yan maganda, parehas ko nang subok yan. Kung medyo upgraded kayo, meron sila mas magagandang mga package. Ang meron yata ako yung Z90, kung di ako nagkakamali, Z90. Napakaganda rin nakakatuwa siyang dashcam pero medyo may kamahalan. Ito mga budget friendly na goods na sa mga kotse natin. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like at pwede niyo i-share to sa mga new car owner or sa mga bagong bibili pa lang ng kotse.